Let us open our Bible on Proverbs chapter 8, verse 17. Praise the Lord. I love them that love me, and those that seek me early shall find me. Yes. Hindi ito basta-basta na pag-ibig ng Diyos na gagawin niyang ibigin ang sinuman. At meron pong ina-address ng Diyos, sino yung iibigin niya? Sino yung iibigin niya? Sinabi dito, I love them that love me. So, iibigin ng Diyos ang sinuman na umiibig sa Kanya. And those that seek me early shall find me. Now, what is this early? When is this? Early meaning to say before it is too late. Early meaning to say you are not late. Hindi ka late. Early meaning to say habang may chance ka pa. Early meaning to say habang may hininga ka. Late, you are no longer able to do it or to perform. That is death. So, pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos na hinahayag niya sa atin ang kanyang katotohanan. Ngayon, sino yung umiibig sa Kanya na iibigin niya? At ano naman ang magagawa ng pag-ibig ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya? Yan ang mga bagay na dapat nating malaman. Yan ang mga bagay na dapat nating maiintindihan. Unang-una, bakit tayo iibig sa Diyos? Basahin natin. 1 John 4:19. Praise the Lord. We love Him because He first loved us. Yan. That is the reason why we love God. Bakit natin iniibig ang Diyos? Because He first loved us. Kaya nga sinabi dyan, nung tinunghayan ng Diyos mula sa langit ang mundong ito, hinahanap niya kung sino yung umiibig sa Kanya. Hinahanap niya kung sino yung humahanap sa Kanya. There was none. Wala. So, siya yung nag-initiate ng love para sa atin. Siya yung nagsimula ng step para tayo ibigin ng Diyos. Ano yung uri na pag-ibig ng Diyos that He first na hakbang? Basahin natin. John 3:16. Praise the Lord. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Yan. Pag hindi mo yan naintindihan, hindi ka talaga mapapaibig sa Diyos. Pag yan ay naunawaan mo at na-appreciate mo yung kadakilahan ng pag-ibig ng Diyos sa buhay mo, mapapaibig ka talaga sa Diyos. At ano namang paraan na magawa natin ibigin ng Diyos? Of course. Ganon din yan. Pag napaibig ka kung lalaki ka, napaibig ka sa babae, asawahin mo yan. Para pasayahin mo siya. Ganon din sa Diyos. Pag umibig tayo sa Diyos, atin siyang tanggapin sa buhay natin at pasayahin natin ang Diyos. At anong bagay naman na mapapasaya mo ang Diyos? Wala nang iba, kundi you keep His commandments. That is how God to make Him happy sa mga umiibig sa Kanya. So, ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin is eternal.
ang pag-ibig ng Diyos sa atin to grant or to reward or to give us eternal life. At alam nyo ba ano ang package ng eternal life na yan? Hindi lang yan that you will exist forever and ever and endlessly, but you have all the so-called super matatawag nating pinaka-super na blessedness of state. Yung bang kalagayan mo, napaka-bless mo. Unang-una, no more sickness, no more death, no more sorrow, no more pain. Lahat ng mga bagay sa sanglibutang ito na inaayawan ng tao na nangyayari sa buhay. Kapobrihan, kalungkutan, sakit, ano-ano pa yung mga bagay, kamatayan, na kinalulungkot ng mga tao, wala na yan. Mawawala na yan sa vocabulary mo. Oh, imagine that. Samantalang dito sa sanglibutang ito, ang tao na walang problema is abnormal. Bakit? It is just a usual. It is just a normal na ang tao may problema talaga. Pero doon, that is no longer usual. That is no longer normal. But that is already deleted. That is already forever gone. Wala na. Nawala na. So yung eternal life na yan, that is not just as that na word eternal life na wala kang papakinabangan dyan, wala kang i-enjoy dyan, wala kang ma-appreciate yan. No! It is super. Hindi basta-basta. Yan yung pag-ibig ng Diyos. Yan yung gusto ng Diyos. Ipadangat natong tanan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but shall have everlasting life, because He is the way, He is the truth, He is the life, He is the light. Si Kristo Jesus, siya yung maghahatid sa atin ng dakilang kapatawaran ng ating kasalanan, kalinisan ng ating karumihan, bagong buhay na dapat nating ipamumuhay hanggang ating ikamamatay, new life in Christ Jesus. Yan, siya nandyan lahat sa Kanya. Yan yung pag-ibig ng Diyos. So, why we love God? We love Him because He first loved us. Now, paano ka mapaibig sa isang tao? Mina-appreciate ka sa kanyang personality. Anong na-appreciate mo sa kanyang personality? The way He deal with you. Ano pang ma-appreciate mo sa kanyang personality? Yung kanyang beauty. Ano pang ma-appreciate mo sa kanyang personality? Yung kanyang tinatawag na yung bang nakikita mo na meron kang kasayahan kasama niya, meron kang nakikitang future sa buhay niya. Unang-una, hindi kanya iiwanan. Ikalawa, hindi kanya hihinto ang ibigin. Ikatlo, totoo yung pag-ibig sa iyo. Tunay. So, mapapaibig ka talaga. So, ganun sa Diyos. Mapapaibig ka talaga sa Diyos. Dahil yung lahat ng dapat mong i-enjoy sa buhay na walang hanggan ay all in na. Ibibigay na sa iyo. Wala ka nang makikita niyan. Kaya, God will love them who love Him. And God will be found to them that seek Him early. Grabe yung pagkakataon na binigay ng Diyos sa buong mundong ito. God is
available. God is reachable. God is near. Hindi siya malayo. Malapit siya. Not unless pagpatay ka na, you can never find God. Hindi mo na makita ang Diyos. Kaya, ganun ang pag-ibig niya sa atin. So, we love Him because He first loved us. Ano ang pag-ibig niya na iginawad niya sa atin to give us everlasting benefits. Dito sa sanglibutang ito, ang mga tao, naku, masyadong interested sa mga bagay na ikakayaman, ikasasaya, mapupuntahang lugar ng mga magaganda, makakakain ng mga masasarap. Ano man lang yung existence natin sa sanglibutang ito? If we are going to compare sa standard ng Diyos, one day to God is 1,000 years to us. Lagi ko yung binabalik pag mayroong patay. 1,000 years is one day to God. 1,000 years to human. Walang nabuhay na one day na tao sa mundong ito. Only 969. Almost lang. Ngayon, basihan natin ang buhay ngayon. 500, that is half of a day. Wala. 250, that is 1/4 of a day. That is 6 hours only. 250. 125, that is 1/8 of a day. 3 hours. Mahirap na masyado yung 125. Hatiin mo yung 1/8, 316. Meron pa. Meron pa yan. Pero ganun na kaliit ang ating existence. Tapos yung ibibigay ng Diyos sa iyo out of His love, beyond that existence, it is infinite, it is eternal, it is forever. And then di ka pa mapapaibig sa Diyos. Sinong tao sa sanglibutang ito na hindi mapapaibig sa Diyos? Meron ba? Meron. Because they do not receive the love of God. And God will make them blind. The God of this world, Satan, will make them blind because of their unbelief. Lest the glorious, lest the super privilege, lest the super blessings should shine upon them. Alam ni Satanas, kabisado niya, anong meron sa gospel of the Lord, anong meron sa pag-ibig ng Diyos. Kaya binubulag niya ang mga tao who do not receive the love of God. Kaya mapalad ang nagtatanggap sa pag-ibig ng Diyos because they shall be in love to God. No, ma-in love ka sa Diyos. Pag ma-in love ka sa Diyos, as what He said, He will love you. And remember, His love is eternal. His love is forever. Ganon. So ano pang gagawin ng Diyos? To those who love Him. Basahin natin. Psalms 91 verse 14. Praise the Lord. Because He had set His love upon me, therefore will I deliver him. I will set him on high because he has known my name. Yan. Alam mo, ibig sabihin, because He had set His love upon me? What is the exact picture that we can see? If you set your love upon Him. Pag sinabing you set your love upon Him, doon mo itinoon sa Kanya ang pag-ibig mo. Parang si Benji, pinakasalan niya si Sister Karen. Doon niya giset ang love niya kay Karen. Ako, pinakasalan ko si Sister Joy. Doon ko iset yung love ko sa kanya.
Ganun yan. Si Brad Roy, bakit pinakasalan niya si Sister Carol? Dahil doon niya giset yung love niya kay Sister Carol. Praise the Lord. Minsan nakausap ko yung classmate nila, yung nag-attend sa kasal. Biglang nagkwento sa akin. Sabi niya, Pastor, balo ka, classmate na ako ng magmantiayon si Carol o si Roy. Pareho mi taga Dipolog, pareho mi taga Ulingan. Balba ka, Pastor, kana si Carol, mo na pinakagwapa sa among class. mo na bara nagbituon. Mo daw nag-star nga glittering sa ilang class. Pinaka-muse nila. Nya kana si Carol nahulog na sa maayong basketballista. Ay kana day si Roy, highest pointer day na sa basketball dito sa ilang baryo. Dito daw nahulog ang loob ni Sister Carol. O di ibig sabihin yan, pag na-inlove ang isang babae sa lalaki, at ang lalaki din, giset niya ang love sa babae, di mag-iibigan kayo. You render each other your affection, your joy, lahat na. Ganon din sa Diyos. Bakit niya iibigin ang hindi umiibig sa Kanya? What for? They reject Him. They dislike Him. They dishonor Him. They don't believe Him. Anong meron ibigin mo sa Kanya? Wala na kayong mutual loving each other, caring each other. Wala. Hindi may establish yan. So ganun sa Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos. Ang Kanyang ipinakita sa atin para tanggapin natin ang pag-ibig niya. Na kung alam mo lang what is God's love toward you, sabihin ko po sa inyo, super. So tanggapin mo yung pag-ibig ng Diyos. You set your love upon Him, at ang sinabi diyan, therefore will I deliver him. From what? Deliverance from the hand of Satan. Deliverance from the penalty of sin. No, hindi basta-basta yan. This is about eternal agony, punishment, darkness, poverty, eternal death. I-deliver ka dyan. Hindi yan basta-basta. I will set him on high. Saan yung high na yan? Doon yan sa kaharian ng Diyos. God dwelleth in a holy place, the most high. Isa-set ka doon because He hath known my name. Name that is His personality. Name that is His being. Oh, your name. What represents your name? Your personality. Walang kapareha sa pangalan mo sa mundong ito. Nag-iisa ka lang. Ganon din ang Diyos. Nag-iisa ang Diyos. If you have known His name, if you have known His personality, His being, His love, His proposal, everything that belong to Him, na mo ba? Na-appreciate mo. You have known His name. Ganun. Natin ng Diyos. Atin siyang kilalanin, atin siyang tanggapin, ating tuuhan, atong paniwalaan, lahat-lahat na. Ay nako. God will deliver you. God will set you on high. Hindi basta-basta. Kaya ang pag-ibig sa Diyos ay napakadakilang idudulot. Now, ang tanong, are all people of this world who proclaim that they love God are really loving God? Yan ang pangutana eh. Tanan bang tao sa kalibutan nga nagaingon na higugma sa Ginoo? Tinuod ba silang nahigugma sa Diyos? How can you measure? How can you determine if that person is genuine love na nagsasabi, I love God?
Ngayon, sino ang makaka-feel niyan? Oh. Ikaw, Sister Susan, mapi-feel mo ba na iniibig ka ng husband mo? Mapi-feel mo yan. Ikaw, Pastor Dan, mapi-feel mo ba na iniibig ka ng asawa mo noon, si Sister Tess? Mapi-feel mo yan. Ikaw, Brad Benji, mapi-feel mo yan? Mapi-feel mo ba yung pag-ibig ng wife mo sa'yo? Mapi-feel mo yan. Ako, mapi-feel ko ba yung pag-ibig ng aking asawa? Mapi-feel mo yan. Ganon din ang Diyos. So, God can express His feeling toward them who are really love Him. Ma-express ng Diyos yung feeling niya na inibig nila ako, inibig niya ako. Now, paano in-express ng Diyos? Basahin natin yan. John 14:21. Si Jesus Christ mismo ito nagsalita. Sige. Praise the Lord. He that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. And he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and will manifest myself to him. Ayan. Talagang ini-express ni Jesus Christ yung totoong umiibig sa Kanya. Unang-una, ano ang sinyales na umiibig ang tao sa Diyos? Hindi nawawala sa iyo ang Kanyang commandments. That is your meditation day and night. That is in your heart. That is in your plan. That is in your objective. That is in your daily routine sa buhay mo. Yung commandments niya, hindi mawala sa iyo. You have His commandments. Praise the Lord. Hindi kayang nasa isip, puso mo, sugal. Nasa isip, nasa puso mo, kalokohan. Nasa isip, nasa puso mo, lahat ng klaseng karumihan. No. You have His commandments. Yan ang una. He that hath my commandments, and not enough for that, but keepeth them. Ano ibig sabihin? Keepeth them. Alam mo, nagpadala yung teacher ba ni Awi? Nagpadala ng kanyang quarter report, assessment, observation, remarks sa kanyang estudyante. Siyempre, papadalhan yung mga parents. Anong naobserbahan? Ano ang assessment sa quarter? Quarter means 3 months. Aba, binasa ni asawa ko kagabi sa akin. Dad, paminawa ragod ni Dad. Morning assessment sa teacher kay Awi. Sinabi doon ng teacher, si Awi ay wala akong problema sa kanya. Si Awi sumusunod sa aking instruction. Si Awi nakakasagot ng tama sa lahat ng mga tinatanong sa kanya. Si Awi behave sa class. Si Awi mature sa kanyang edad. Hindi ko siya ine-expect na ganun siya ka-mature. Puro puro positive. Ganon din ang Diyos sa buhay natin. May assessment siya sa atin. Praise the Lord. Hindi lang basta may knowledge ka sa Bible, hindi lang basta meron kang masaya ako pag mag-exam yan si Awi. Saan na yung result? Tingnan ko kaagad. First niyang result, out of 40, meron siyang 1 mistake. Second niyang result, out of 40 items, perfect. Itong latest result, out of 40, 38, dalawa lang ang mistake. So, ibig sabihin niyan, nasusubok yung pag-ibig natin sa Diyos sa test. Kaya, sabi ni Jesus Christ, He that loveth me, yung who has my commandments and keepeth them.
No, kailan makita ng Diyos that we keep His commandments? Pagdating ng pagsubok, you have done rightly. You have done correctly. Pagdating ng tukso, you will never go wrong. But you have done rightfully. Yan yung totoo na umiibig sa Kanya. Kaya, yung teacher ni Awi, para bagang she expressed her joy and na-please siya, no? Lahat ng mga sinasabi niya sa kanyang assessment, positive. Can God also give us such kind of remarks? Can God also give us such assessment? Praise the Lord. Na lahat ng pagsubok, tukso, maliit man malaki, we have done correctly because we have the Word of God. We have His commandments sa puso natin. And we do apply. We keep. We obey. Yan ang importante. Yan ang maliwanag na damang-dama ng Diyos. Yung kasayahan niya sa iyo. Damang-dama ng Diyos ang kanyang pleasure sa iyo. Masaya siya. Na kung dama-dama ng Diyos, yung merong commandments at nag-keep ng kanyang commandments, damang-dama niya yung pag-ibig ng tao na binigay sa kanya, pinakita sa kanya. Ganon din sa mga disobedient. Damang-dama ng Diyos yung kanyang pain. Damang-dama ng Diyos ang kanyang kalungkutan. It's reverse feeling. Kaya, ibigin natin ang Diyos sa sulit na klaseng pag-ibig. Praise the Lord. Pasayahin natin siya. Ngayon, maliban na pag umibig ka sa Diyos, iibigin ka rin ng Diyos. Hindi lang yan. Meron pa. Basa. John 14:23. Praise the Lord. Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. Ayan. Hindi lang na i-show niya ang kanyang sarili sa kanila, but He will abide. Mag-abide siya sa iyo. So, pag mag-abide si Jesus sa iyo, nag-abide din ang Father sa iyo. So, if Jesus abide in you, the Father abide also in you because He and the Father are one. Praise the Lord. Siya lang yan. Isa lang yan. Oy, grabe. Hindi basta-basta yan. Kaya kung meron man tayong pinaka-objective sa buhay natin, let us have His words sa puso natin and keep it all the way, all the time. And He will make His abode in you, in me, in all people sa sanglibutang ito. Kaya pala makinig tayo ng Word of God. Be swift to hear. Mabilis ka. Huwag mong basta-basta pakinggan lang na nanguyab lang kada sa lingkuranan, nagduka-duka ka sa lingkuranan, yung isip mo nasa labas, yung iyong intention, hindi nakapokus dyan sa kanyang salita. Para bagang wala lang. No. Mahalagang mahalaga ito. Ngayon, sinabi doon, they that seek me early shall find me. Kailan yan? Basahin natin. Ecclesiastes 12:1. Praise the Lord. Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Ayan. Minsan masarap at masaya na manonood tayo o tumitingin tayo sa mga old pictures natin. Minsan maka-okay ako dyan ng old picture. Tapos ikumpara ko yung mga naong nato karon. And that picture might be 10 years ago. Uy, Sister Susan, batang-bata pa dito. Yan. Uy, Sister Carol, bata-bata pa. Si Brad Benji,
Ay, ako, ang bata-bata pa. So, ibig sabihin yan, when we are still young, we have God already. We have sought already. Until now, we are getting older. We are still with Him. Yan ang tama. Praise the Lord. Oh. Yan ang tama. While in the youth, remember thy Creator. While the evil is not yet come. What evil is that na darating sa buhay ng tao? If you fail to seek God habang buhay ka, tapos nadatnan ka ng kamatayan, that is great evil na nag-fail ka. Hanapin ng Diyos habang mahanap pa siya. Kailan mangyari yan? I have no pleasure in them. Patay. Punta ka sa kabaong. Tingnan mo yung Chinese. Magpunta yan sa sementeryo. Magdala yan ng prutas. Magdala yan ng pagkain. Ilagay yan doon sa pansyon. Marami dyan sa Chinese cemetery. Tapos yung mga bugoy dyan ng mga street boys, magtago yan doon sa likod ng pansyon. Fresh pa yung pagkain. Hindi alam ng mga pamilya, ginaganon yung apple. Ginaganon yung noodle. Pagtingin ng pamilya, ay, kagutom gyud sa atong patay. Kay nahurot jud og kaon. Gutom daw ilang patay. Kay nahurot ang hapol. Kisa may nagkaon na to. Ang buhi, patay, wa na pleasure. Pag hukaran ni mo na o ka ng Chinese, alam mo yung Chinese, hilig yan sila ng Peking duck. Oh. Kahit pahukaran ni mo nag-Peking duck, langaw na lang na, uloro na lang na, may pagkauno na lang mga bugoy, kaya napay nakinabang. Pero ang patay, wala na pleasure din na. Wala na appetite. That is the meaning. Wala ka ng pleasure, patay ka na. Huwag mo hintayin yan. Kaya, this is so, we could say, blessedness. Yung early pa, hinanap na natin ang Diyos. At we will abide in Him and He will abide in us. Alam mo, hindi natin pwedeng sabihin, hindi binigyan ng Diyos yung iba ng privilege. Tayo lang. No, that's wrong. Lahat ng tao binigyan ng privilege. Yung kanyang kamatayan sa cross was not done in secret, but was done openly. Basahin natin yan. Isaiah 45:19. Praise the Lord. I have not spoken in secret and in a dark place of the earth. I said not unto the seed of Jacob, seek ye me in vain. I, the Lord, speak righteousness. I declare things that are right. Yan, tingnan mo. Hindi siya nagsasalita ng mga sinasalita niya na dinideclare niya na hindi mahahayag, secret lang. Hindi, openly. Hindi niya rin sinasabihan yung Israel or Jacob, hanapin niyo ako for nonsense, for no profit. Hindi. Hanapin niyo ako that you might have eternal life. Hanapin niyo ako that you might have blessings. Hanapin niyo ako that you might live. Hanapin niyo ako that you might become rich. Hindi in vain. Kaya ganun. Hinayag niya ang lahat. Hindi pwede sabihin natin tayo lang nagkaroon ng privilege. No. Lahat ng tao sa mundong ito. It's up to you and me and to all people of the world whether we accept His love and by loving Him. No? Yung tinanggap natin yung pag-ibig. At bakit ang lalaki mapag-ibig sa babae? Pag magpakita yung babae na nag-admire siya sa iyo, gano'n man lang yan, simula. Parang pag nandiyan ka, masaya siya. Gano'n man yan. So that is a show of she like you. Ikaw naman, pag in-accept mo yun, masaya yung babae.
Ganon din ang Diyos. Nagpahayag ang Diyos ng kanyang dakilang pag-ibig sa tao. Tapos, na-consider mo yung pag-ibig ng Diyos sa buhay mo, in-accept mo. Then napaibig ka sa Diyos. Ito na yung buhay natin sa Panginoon. Praise the Lord. And he that loveth him shall be loved by God. And they that seek him early, he can be found. Kaya, salamat tayo sa Diyos. Minsan, pag may mga magagandang aral dyan sa FB, meron doong naka-notify sa baba. Feel free to share this video. Tayo, natanggap natin yung pag-ibig ng Diyos. Yung blessedness, yung salvation, yung lahat ng mga goodness ng Diyos. Feel free to share this. Praise the Lord. Feel free to tell it to others. Feel free to show it to the world. Yan ang buhay natin. Kaya pasalamat tayo sa Diyos. Lagi niya tayong kinocultivate kung sa lupa pa. Kinocultivate tayo para mag-grow tayo lagi. Strong tayo lagi sa ating pag-ibig sa Diyos. Don't let it fade away. Don't let it deteriorate. But make it stronger and more genuine. Para ma-appreciate yan ng Diyos sa buhay natin. Ay nako, sabihin ko sa inyo, He will make His abode in you. Kanino pa man. Kaya salamat tayo sa Diyos na pinaintindi niya sa atin yung pag-ibig niya sa atin at bakit natin siya iibigin. At anong gagawin ng Diyos pag umibig tayo sa Kanya. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat. Let us all pray.